Humigit kumulang 10,000 sundalo na ang nasa Sulu para sa pinaigting na operasyon laban sa bandidong Abu Sayyaf. At dahil sa sobrang pagod, isang bihag daw ng mga bandido ang namatay. Narito ang report ni Rafi Tima. Personal na nagtungo sa AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya nitong Sabado dito sa Jolo Sulu. Bitbit ng ilang medical personnel habang patuloy ang pinaigting na operasyon ng AFP laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Mensahe niya sa kanyang mga tropa, huwag nang lubayan ang teroristang grupo. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 10,000 sundalo na ang nasa Sulu para sa operasyon. Pinakamarami sa nakaraang 20 taong pagtugis ng militar laban sa grupo. Ayon sa general, kasama ng mga teroristang umiikot-ikot sa mga bayan ng Patikul at Talipao ang kanilang mga hostage. Ang balita lang sa amin ay talagang pagod na pagod sila. In fact, we are still verifying also the report. Now, one Filipino kidnap victim was killed due to exhaustion. That was a week ago, pero hindi pa namin nako-confirm. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon kung alin sa mga bihag ang sinasabing pumanaw bagamat ayon sa impormasyon, isa umano ito sa mga Pilipinong hostage. Bukod sa isang Norwegian at isang Dutch, may hawak ding 9 na Indonesian, 5 Malaysian at 7 Pilipinong hostages ang bandidong grupo. Formal namang pinasinayaan ng bagong gawang ospital sa loob ng Camp Teodoro Bautista sa Jolo Sulu. 50 kama umano ang pasilidad na ito bagamat sa ngayon, 25 pa lang ang narito. Malaking tulong umano ang ospital at bagong kagamitan nito habang patuloy ang operasyon ng AFP sa mga kabundukan ng Sulu. Bagamat walang nangyaring enkwentro nitong mga nakarang araw, may posibilidad umanong muling magkabakbakan matapos ang pagdiriwang ng idilad ngayong araw. Rafi Tima, GMA News.